Yan. Yan yung ang byuda at ang kanyang nais. Amen? Kaya bilang pastor, alam nyo, napakahirap. Kasi lalo sa mga pagkakataon na ganito, kaya na si Happy kahit sa murang edad niya, tinitry na namin. Dahil isa, wala talagang makukontrol na mensahe para sa isang pastor. Ito yung titulo niya, ang byuda at ang kanyang nais. Sige, verse 1. Next. Sabi niya sa verse 1, minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Si Eliseo po ay isang propeta. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko ay namuhay ng may takot kay Yahweh. Ibig sabihin, yung asawang lalaki pala rito, naniniwala sa Diyos hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gusto kong gawing alipin. Isa sa mga pinagkakautangan namin, isang mabigat na problema ang naranasan itong babae o isang babaeng palo o widow. Ang pinagdadaanan, naranasan ng babae ito na matay na yung kanyang asawa, tapos ang sabi niya, yung ipangbabayad niya pa yung kanyang mga anak para sa kanilang utang. Dito kasi, noong time nila, ang babae ho, hindi naman naghahanap buhay. Kaya nga, pag byuda ka, ano mangyayari sa buhay mo? Kakaroon ka talaga ng pag-aalala. At dito, so napakabigat ng kanyang pinagdadaanan na wala na ng asawa at napipinto pang makuha yung kanyang anak bilang pambayad utang. Ganun po ang panahon ng araw. Kung may utang ka yung anak mo, gagawin alipin po yan ng pinagkakautangan mo. Ngayon, ang laki po ng drama ng buhay niya. Itong balo na ito, isipin nyo, namatay na yung asawa, nag-iwan pa ng maraming utang. Yan ibig sabihin dito. Kaya talagang pang MMP ito hindi na natin di ba? Kaya nga dito, meron daw dalawa na pinakamabigat na hamon ng buhay. Next. Yan, ano yung una? Ang mamatayan. Di ba? Pag namatayan tayo, talagang emotional tayo. Kaya nga, kapag sa mga kababaihan, kahit ako, tinuturo sa anak ko, mag-aral kayo, maghanap buhay kayo. Bakit? Hindi nyo alam kung pagdating ng panahon kayo ng asawa niyo. Paano kung magkahiwalay kayo? Paano nyo bubuhayin yung inyong mga anak? Tingnan ko kung talaga yan sa mga anak ko. Dahil nakikita ko na yung mga senaryo ng buhay dito sa mundong ibabaw. Ano pa yung dito? Yung mabaon sa utang. Napakahirap ko yan. Ako dinanas ko yan sa construction. Dinadanas ko yan. Na kailangan marunong ka kung paano mo paikutin yung pera ng construction. Wala naman taong sumabaon sa utang. Pero kapag nabaon ka sa utang, napakahirap yan. Masakit sa kalooban. Kasi gusto mong magbayad pero hindi ka makabayad. Pansinin natin. Next, sabi diyan, her husband died leaving her 2 sons to raise no source of income. Dahil ganoon po ang balo. Wala talaga silang kabuhayan, tapos mayroon pa 2 anak na kailangan niyang buhayin. Namatay ang asawa niya. Of course, sabi diyan, her husband also left her very great debt which she was unable to pay. Paano niya babayaran yun? Dahil wala naman siyang kabuhayan. So, mahihirapan siya. Diba sabi niya, but the widow went quickly to seek the wisdom and help of God. Lumapit siya sa propeta. O propeta ng Diyos. Alam niya, yun ang makakatulong sa kanya. Kaya pag may mga problema tayo, lumapit tayo. Yung mga kapwa natin, mananampalataya. Maging pinansyal, problema sa pamilya, kasi hindi pa kangaral sa iyo. Tama. Yan ang ibig sabihin yan. Sabi nga dito, next, the widow knew what to do. Sabi diyan, si
the prophet of God and asked for help. Humingi siya ng tulong. Maraming tao hindi makasurvive sa buhay nila kasi mali ang kanilang nilalapitan. Pag may problema, minsan lalapit tayo sa alak. Ay babae naman, umiinom na alak eh. Ngayon, pag nagkaroon ka na amas, kinabukasan, gano'n pa rin ang problema mo. Bakit? Inanas ko yan eh. Panandalian lang ang problema na yan. Malilimutan mo saglit, pagising mo, andyan na naman yan. Wala namang solusyon yan. Kaya nga may problema sa pera, sabi nga, pag nagigibig daw kanino lalapit, 5-6. Ganyan pa nangyayari lagi. Isa lang, may mga tao talaga na hindi naman kumpay, pero nagpapa-5-6. Diba? Kaya kayo mga nagpapa-5-6, tumatalim yung mukha. Totoo yun. Kasi nagkakaroon sila ng inis, ng galit sa mga hindi nagbabayad sa kanila. That's true. Naalala ko yung dating kinukuha ng nanay ko na taga-Tugulaga. Kung kilala yung lugar niya, si Alam. Doon nagpapapayos yun. Pero alam niyo, nung nagkasakit siya, sabi niya, lahat ng tinita ko na umilang sa sakit ko. Hindi pala maganda yung mga ganitong nagpapa-5-6. Next, tignan natin sa ikalawang hari. Verse 2. Sabi niya, ano ang itutulong ko sa iyo? Tanong niyo sa iyo. Ano bang meron ka sa bahay mo? Wala po. Maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Ngayon, ano sabi niya? Next. Next. Forward. How can I help you? Sabi niya din. Paano kita matutulungan? Tignan niyo ito, ang galing-galing ng propeta. Alam niyo kung paano niya pakalmahin yung taong may problema. Diba? Ano tayo? Diba? Tingin sa katabi, tanongin mo, paano kita matutulungan? Diba? Sabi mo sa katabi mo, paano kita matutulungan? Pera, wala ako yan. Kasi alam na yung salita ng propeta, nakakagaan. Diba kahit sa ating mga tao na ano ba man itutulong mo sa'yo? Siyempre parang gumagaan yung pakiramdam mo sa kausap mo. Yan ang ibig sabihin dito. Paano ba kita matutulungan? Kaya nga dito, dahil nga sa problema ng nangyari sa kanya, paano ang gagawin ko sa iyo? Alam niyo, example yan, dapat na alam natin kung paano magpakalma sa mga may pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga dito, sabi ng propeta, anong meron ka? Ano ba ang meron ka sa bahay? Ano ba ang natitira sa iyo? Kung ikay balo, ano ang sagot ng babae? Wala na po. Wala na po akong asawa. At napili ko pang kunin bilang alipin ng aking anak. Wala po akong kabuhayan. Wala po akong pera. Nothing unless, sabi niya, meron lang po ako isang boteng langis o oil. Nung araw kasi napakahalaga ng langis. Ang langis po kasi ginagamit yan sa ilaw, sa medicine, pag-relax ng katawan, at sa pangluto. Kaya mahalaga ang langis ng araw. Kaya ang oil kanta ay ginagamit at binibenta po talaga. At itong olive oil na ito talagang mamahalin to. Yan ang meron siya sa buhay niya. Isang boteng langis lang. Yan ang ibig sabihin dito sa context. Ang problema niya, meron siyang pangluto, pero wala naman siyang lulutuin. So mabigat talaga ang pinagdadaanan. Ang sabi ng propeta, next. Sinabi niya Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at umiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Next. Ang sumunod. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyan
na nahirap mo ipunuin mo ng langis na nasa bahay mo, itabi mo ang mga napuno na. Sabi ng propeta, okay, mayroon ka pang isang boteng langis, ganito gawin mo. Lahat ng kapitbahay mo, hiraman mo ng okay. Pero dito makikita natin talaga, bago mo siya makipagbahay? Bago mo siya makisama? Kasi pinahiram siya. Kung makikita natin dito, hiramin mo, malaki, maliit, hiramin mo pagkatapos magkulong kayo sa bahay, at yun lang mismo, ibuhos mo sa iyong mga lalagyan. Buhos mo lang kayo buhos, yan ang gagawin niya. Siguro totoo dito lang tayo babae. Ano gagawin ito? Isang boteng langis lang. Ano nangyari? Next. Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan. Habang ang mga ito ay dinadala sa kanya ng mga anak. Next. Hindi alam ng ina na puno ng lahat. Kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na siya at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Ang sabi ng propeta, mangyarap ka ng mga bote, punuin ko lang, punuin ko lang. Ano ang mangyayari dito, di ba? Ito yung isang miracle. Totoo po ito, dahil yun nasa Biblia, na talagang sa buhay natin, meron po talagang tayong maiiwan. Meron po talagang gagawin na ito sa atin para tayo makasurvive. Yan, nakita ko rin yan sa buhay ng mga mananampalataya dito sa iglesia. Si Joyce lang, nakatay na asawa. Hindi niya alam paano siya mamumuhay. Pero buti na lang, bago namatay ang asawa niya, nasa Panginoon na siya. May mga taong tumulong sa kanya. Talagang ganyan. Hanggang unti-unti, kumikilos ang Panginoon sa buhay. Tandaan niyo yan sinasabi niya. Na may natutira sa iyo. Ano yun? Pagtitiwala sa Diyos. Yun ang pinaka-importante. Na paano ako mabubuhay, Panginoon? Pero siyempre, kikilos ka. Kasi dito, wala namang pera ibinigay ng Diyos sa kanya. Kumilos siya para sa iyo makaraos. Amen? Tarampakan natin ang ating Panginoon. Kaya dito, talagang isang himala. Sabi rito, pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos at sinadesay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ng mga utang, ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Nagkaroon na siya ng tindahan, nagkaroon na siya ng panghap. Nabayaran niya yung utang niya at kumikita na sila ng pamilya. Amen? Amen. Tapos ako. Diba? Ano ibig sabihin natin dito? Kaya nga dito, makikita natin na yung milagro. Mahirap talaga arapin ng Diyos. Pero yung mga milagrong gagawin sa buhay yung mamamangako, kung kayo'y naniniwala sa himalang gagawin ng ating Panginoon. Kaya nito, napakasimpleng kwento na punong-puno ng milagro sa buhay na ito. Ano ba yun? Number 1. Sabi niya, losing something or someone really hurts. Ano sabi niya? Pag mayroong nawala sa iyo, bagay man o tao, talagang masakit. Talagang may pain. Lahat ng pagkawala, masakit sa loob. Yung mawala ka ng cellphone, lalo na kung hindi pa kaya. Sakit yun. Tulugan mo pa lang. Diba? Nawala. Talagang iiyak ka. Nawala na, nahulugan mo ba? Ano? Diba? Alam niyo, totoo lang. Alam niyo, meron akong kaibigan na ano siya? Scam. 2 million. Na-scam siya. Tinawagan niya ako, pinunahan ko siya. Talagang halos ginagawa niya yung ulo. Tanga-tanga ko. Makatino ako. Ako naloko ng ganyan. 2 million. Sabi pa sa kanya, pera lang. Sabi niya, oo, pera lang ito. Pero masakit. Pero at least ngayon, unti-unti
Hindi naman, sabi ko nga sa kanya, hindi mo alam ang bukas kung buhay ka. Ano kung diyan ka lang lagi ang kaisipan mo, kaya ito. Pero isa siyempre, nawawala pa rin ang tao dahil bakit? Masakit. Lalo kung ito'y pinaghirapan mo. Diba? Pero minsan may tinuturo sa akin, minsan kasi pag meron tayong pera, mataas na tayo eh. Tapos di ka naman matulong eh. Minsan nawawala. Diba? Amen? Saka dito, merong nawawala sa iyo na bagay man yan o tao, talagang masasaktan ka. Saka dito, lahat ng pagkawala ay masakit. Mawalan ka ng bahay, yung mga nasusunugan, talagang, di ba sabi nga, ito'y narinig ko sa matanda, hindi labahin na ron na mamatayan kaysa masunugan. Sabi mo ba? Ayos lang. Diba kung yung namatay naman, yung bubuhay sa iyo. Di ba? Sabi sa atin, may mga kawikaan din na hindi ayos. Nawalan ka na ng trabaho, nawalan ka pa ng mahal sa buhay. Yan ang mahirap. Pag dumating talaga yung problema sa iyo, na dugtong-dugtong, hindi mo maintindihan talaga sa iyo kung ano yung buhay. Kaya nga, alam niyo, napakaraming problema sa buhay ng tao. Pero kung ikaw isang Kristiyano na may tiwala sa Diyos, kaya mo yan. Amen? Amen. Pangkunatin natin pang Tingnan si Diyos, ano sabi yan? Next. Sabi niyo, bakit pa akong sinilang kung magpupusa rin lamang? Diba? At bakit pa binuhay kung daranas din lang ng kahirapan? Totoo yan, yung siya nasasabi natin yan eh. Diba? Bakit ko dinadanas ito? Hindi naman ako masamang tao. Bakit pa ako nabuhay? Ganito pa lang pamumuhay namin. Alam niyo, si Job, strong siya sa una eh. Pero yung bandang kalapit na humila siya, tapos lumakas ulit. Ganoon ang buhay ni Job. Kaya sabi sa text, sabi niya, ang kamatay ay hinahanap, ngunit hindi matagpuan. Sabi niya, kung mensahe na ito, siguro mga ano ba mo? Gulay? Mga March, nakita kami nung kliyente ko na may-ari ng gasolinahan sa Zambales. Pag sa Kandaan, kaya yung gasolinahan niya, milyonaryo siya. Ginawa ko yung musilyo niya sa Tagat-Tagatan, sa Lourdes. Ang halaga po nun, 4 na milyon, 3 palapag. Bibingan niya lang yun. Kung nakita kami noon, biyak na to. Biyak na. Na-opera na siya ng salapay pa. Hindi na pala nagbubuhay. Yung salapay, yung pagka may sakit ka salapay. Ngayon, alam mo, umiiyak siya sa akin. Sabi niya, tignan mo nangyari sa akin, ay, dami namin ng pera, niyak-niyak ako, yung na. Tapos, yung asawa ko, stage 4 cancer sa suso. Pero naka-Mercedes siya. Ang dami niya sa sakyan. Mayroon ko siyang kamaro. Ako yun, sabi niya, gusto ko lang mamatay. Pero hindi ko mamatay. Sige, nasabi niya sa akin yun. Kaya sabi ko, ikaw ba, humingi na ng kasalanan? Ano ka na nag-repent ka na ba sa Diyos? Sabi niya, oo, nag-repent na ako. Sabi ko, nagtaka na ako dahil kaliwalas ng mukha ko ngayon. Pero minsan ang ma-repent kasi depende yan eh. Pero habang kausap ko siya, naninigarilyo pa rin. Diba? Kasi ano niya, mamatay mabuhay. Pero hindi naman yun eh. Hindi ganito ka. Mamamatay din naman ako. Pero ang yaman niya. Nakakalungkot, di ba? Eh, yung sinasabi niya, pero hindi ka mamatay-matay hanggang ngayon buhay siya. Yung kirot, araw-araw na nararamdaman niya, kahit ano na ituro sa kanya, hindi na makakapit. Kailan lang sinugod na naman sa ospital sa Zambales. Hindi siya mamatay-matay. Nagalit pa siya sa kapatid niya, bakit po ko sinugod? Di ba sabi ko sa iyo, gusto ko na mamatay?
Nagsisi ka sa kasalanan mo, nagpuli ka rin yan. Magkakaroon ka rin yan. Sabi ka na, hinuhukay at ninanais higit pa sa kayamanan. Next. Sabi niya sa kanila, ubod kamis nitong kamatayan. Ano ibig sabihin dyan? Na yung experience niyo sa bigat ng kanyang nararanasan, isipin mo namatay yung mga anak, nawala yung kabuhayan, nagkaroon parang galis, ulo ng tapakan na naglanak na. Kaya nga sabi niya, ang bigat-bigat nito, bakit pa ako kinala? Diba? Isang dadalhin mo sa buhay, bakit ganito, ganyan ka sa buhay? Bakit? Ako nyo? Kaya dito makikita natin na hindi naman siya nagpakamatay, siyempre naniniwala siya sa Diyos. Pero dahil sa bigat ng aking napakiramdam, kasi ganoon po, ang tao, mayroon tayong pagkawalan ng nararanasan sa ating mga buhay. Kaya nga masakit ito. Pero itong babae, sa kwento natin ito, itong balo, ang galing-galing niya. Bakit? Marunong siya. Nawala siya ng asawa, nawala siya ng kabuhayan, nabago sa utang, napipinto pang kunin yung kanyang mga anak para maging alila. Pero hindi nawala sa katiwaan. Kung ibig sabihin ito. Nananatili siyang nakatayo. Yan ibig sabihin dyan. Kasi alam niya kung saan siya pupunta. Sa propeta ng Diyos. Ano yung point dito? Next. Sabi dyan, painful, hurtful situation could is the mind. Pag meron ka talagang pinagdadaanan, lumilibot ang ating isip, gumabalok po. Hindi mo alam kung ano ang gagawin, talagang gano'n ang nangyayari. Tandaan nyo, kung napanood yun, di ba sa maalala mo pa yan? Sa sobrang hirap ng buhay nila, ano ginawa ng babae? Nagluto, nilagyan ng laso para pag kinain nila mga pamilya, patay silang lahat. Ano di ba yun? Ano na yun eh? So nawala yung kanyang kaisipan. Next, tingnan natin dito sa unang hari. Sabi niya, kaya ito yung buhay ni Eliseo. Sabi niya, kaya nagpadala si Diyos sa ng isang suko upang sabihin ni Elias, ito po yung si Elias, Propeta Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito rin oras ang ginawa mo sa mga propeta. Next. Natakot si Elias na mamatay. Kaya umalis siya at nagpunta sa Berseba sa lupain ng Huda, kasama ang kanyang utusan, iniwan niya roon ang kanyang utusan. Sige. At mag-isang pumunta sa ilang pagkatapos na maghabang pagkalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at dalangin ganito, Yahweh, kunin na kunin niyo ako. Ako po'y hirap na, mabuti pang ako'y mamatay na. Pero kung namagpusa siya, naghirap, nagutom, napagod, sabi niya, gusto ko nang mamatay. Nawala na sa isipan. Pag tayo tatad ng problema, ganyan po ang nangyayari sa atin. Kaya ang tao dumaranas ng iba't ibang uri ng pagkawala sa buhay. Ito po'y challenge sa ating mga mananampalataya. Kaya kung tatapusin niyo yung kwento niyan, nung pinakain siya, gutom lang pala. Yan ang ibig sabihin dyan. Ikalawa, sabi niya, next. Next. Survive your hurtful, painful moments. Dito kasi ang kailangan mo lang ay maitawin mo yung o maisurvive mo yung mga nangyayari sa buhay mo. Masakit, hirap na hirap. Dapat ito yung kailangan natin matuwid. Kaya dito, masyado talaga natin dinaramdam yung mga nangyayari sa ating buhay. We need to survive. Yan ang ibig sabihin dyan. Sabi dyan, next. Because losing something and someone is temporary. Lahat ng bagay dito, hindi atin. Tandaan po natin yan. Lahat ng pagkawala sa buhay natin, temporary lang. Halimbawa, nawalan tayo, namatayan tayo ng
magkakaroon ng kapalit. Isman, mas maayos pa. Totoo po yan. Yan ang sinabi ng buhay natin. Kasi nakikita-kita pa rin naman tayo eh. Kung tayo talaga yung mapupunta sa langit. Kaya rin tayo yung mga anghel na, sabi ng Biblia. Siyempre, kung nasa Panginoon ka, mapupunta ka doon. Kaya nga dito, sinasabi dito, kailangan natin i-survive. Listen, tandaan nyo, mahapdi lang naman ang sugat habang sariwa. Pero yung sugat, pag natuyo, o 1 linggo, 2 linggo, maghihilom na yan, di ba? Talagang lahat ng bagay ay lumilipas. Next. Sabi nga rito sa Paraguay, ito po sa English Lamentation na simpain ng akto ang manalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Sige. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Next. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo ay Yahweh ay hindi nagmamahagi. Kahabagan mo'y walang kapantay. Yan ang ibig sabihin diyan. Next. Ito ay laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Di ba minsan kahit anong problema natin, gigising tayo sa isa ng umaga tapos na. Tapos na yung problema natin. Inayos na ng Diyos. Nakangiti ka na. May bagong umaga. Yan ang ibig sabihin diyan. Kailangan mo lang survive yung day. Yung gabi. Dahil pagsikat ng umaga, may blessing ang Diyos. Hindi habang panahon, mahirap ka. Hindi habang panahon, may karamdaman ka. Hindi habang panahon, naghihirap ka para mag-aral. Darating ang panahon, yung blessing mararamdaman mo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nasabi nito, next, do not entertain sadness too much. Minsan kasi malungkot na tayo, pinapalungkot pa natin yung sarili natin. Ang lungkot-lungkot kasi sitwasyon, pinalulungkot pa natin yung sitwasyon pag malungkot. Iba, magkukulong ng kwarto. Oo, ganyan ako. Kung may problema ako, magkukulong ako. Papatayin ko yung ilan. Ay, hindi ka ba ng malungkot? Lalo ka lulungkot. Diba? Kaya ikaw ang nagawa ng buhay mo. Pero totoo yun, yan ako. Kung may problema ako, nagkukulong ako ng kwarto. Totoo. Gusto ko libangin ang sarili ko. Kung araw na hindi ko pakilala ng Panginoon. Pero ngayon, kung may problema ako, bubuksan ko na yung Bible. Magbabasa na ako. Doon na po ako na-enlighten. Kaya nga dito, sabi diyan, don't entertain sadness too much. Kaya nga dito, may panahon talaga ng sad. Pero kung masyado mo siya nililibig, yung emotion mo, babaksak ka. Amen? Ikaw yung babaksak. Kailangan alam natin kung paano natin pamahawakan o mapagtatagumpayan itong mga nararanasan natin sa ating mga buhay. Number 3. Number 3. Sabi niya, focus on what you have. Yung babae, nung tanongin siya ng propeta, sabi niya kasi, nung una, mahal na propeta, yung asawa mo po namatay, bla 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 bla. Yung alam ko, magiging pambayad, paano ko gagawin, hirap na
yung tapos na anak. Ano meron siya? Paniniwala, lakas ng loob. Na nag-ibig sabihin natin na sipag, pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, anong buhay nila? Oo, na lang. Diba? Pagdalang na ito ng pagpapakot. Kasi ginawa niya yung buhay nila. Nag-ibig sabihin, dahil lahat ng pinaghirapan mo, babalik sa iyo. Amen? Parapakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga nito, makikita natin na meron din talagang mga magulang, meron din mga anak na kahit nakikita nila hirap na yung mga magulang nila, mayabang pa. Mayabang pa sa school, pahirap pa. Kaya nga dito, number 4. Sabi dyan, ano sa ino kanina? When something is lost, something will come. Sabihin dyan, lagi natin sinasabi na kapag may nawala, may darating. At pag may nawala sa atin, may kapalit. Yan ang ibig sabihin, may papalit. Minsan yung kapalit, hindi kapalit yung nawala. Diba? Pero may kapalit. Lahat ng nawawala sa buhay natin, may ipapalit ang Diyos. Dito, nawala siya ng asawa. Pero pinalitan naman ito ng kabuhayan. Amen? Iba sa langis nagkaroon pa siya ng lindahan. Nabuhay siya sa kanyang nabubuhay. Ito ba sabi nga ni Job 8 verse 7, maliit na bagay ang mga nawala mong kayamanan. Kung ihambing ang iyo'y kanyang ibibigay. Diba kaya nga nangyari dito na experience mo? Sa katapusan ng buhay ng chapter ni Job, anong ginawa sa kanya? Sa kabila ng hirap na inabot niya, anong ginawa sa kanya? Ibinalik lahat ang kayamanan doble. Nagkaroon ng 10 anak. At ano yung putis niya na dating nagnanak na ulo ng talampakan? Sabi doon sa Bible, parang balat ng sanggol. Namuhay ka tabi. Balat sanggol niya. Balat ng kalabaw. Diba? Yan ang ibig sabihin, lahat ng paghihirap natin, tandaan nyo yan, ibabalik yan. Number 5. Next. Know and accept that you don't own anything and anyone. Wala tayong pag-aari dito sa mundo na to, lahat hirap. Yan ang ibig sabihin dyan. Anytime pwedeng pagpigil. At kung sasamaan loob niya pag biglang binawi sa inyo. Maging bagay man yan o pamilya, lahat ng yan ay pahiram lang sa atin ng Diyos. At kung binawi na ng Diyos yan, huwag kayong magtatampo sa Kanya kasi pahiram lang yan. Tandaan niyo po ito. Hindi tayo dapat masaktan kung yung pahiram sa atin ay binabawi na. Nanghiram ka ng walis, iuwa sa'yo. O sumalo ko. Naku, nung araw na nakikita ko yan, isa may manghiram sa natin ito, pero ng ganito. Alam ko na yung ganito. Bisa sabi ko, nung araw na sabi natin, atin na yun na, pahiram daw po itong kawali. Diba? Ganun tayo eh. Pero yun yun. Respeto, hindi yung ngayon. Pero ang tapos hiram nyo. Diba? Nung araw, hindi na naman walis na matatanda. Hiramin mo nga yung ano. Pero iyo yun. Kaya nga ibig sabihin dito, kung meron ka talagang hiniram, isauli mo, yan ang ibig sabihin dyan. At dito sabi nga nito, tandaan natin, hiniram lang natin sa Diyos kung ano ang meron tayo. Pag binawi niya, sabi niya, kung purihin ng Diyos, kaya ba yun? Namatayan kayo, purihin niyo yun. Pero yan, tingnan si David. Ano sabi ni David? Awit 24 verse 1. Sabi niya, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ay ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin niya dyan. Sa kapwa man o higit sa lahat sa Diyos. Next. Next. Kaya kanya lahat ang hirap dapat isauli. Sabi sa Job. Next.
21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Sabi niya, purihin ng Diyos. Ito yung last na chapter na pinag-aaralan natin. Ano ibig sabihin dito? Pinuri ka pa. Yan ang ibig sabihin diyan. Sa kapwa mo higit sa lahat sa Diyos. Pero kung titingnan natin dito, hindi bumabaksak ang isip ng babaeng balo. Kasi alam niya kung ano ang meron sa buhay niya. Na kahit punong-puno ng drama ang buhay niya o mabigat, isipin mo na matayan, na wala yung kabuhayan. Kasi that time ang babaeng balo, kawawang-kawawa ang kanilang panahon. At may anak pang pambayad. E pagkagaling ko experience ko, baka mapaliw ka bilang ina. Pero ang galing-galing niya, bakit? Kasi nawala naman ang lahat sa buhay niya, hindi nawala sa kanya ang Diyos. Amen? Ang Diyos sa langit. Kaya nga, makinig po kayo. Mawala man ang lahat sa buhay natin, huwag po tayong pakaya na mawala ang Diyos sa ating buhay. Amen? Yan lang ang ititira natin. Yun ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kapag ang Diyos ang natira sa buhay mo, nasa iyo na ang lahat. Ibig sabihin, you have everything. Pag ang Diyos natira sa iyo. Kapag ang Diyos ang nawala sa buhay mo, wala ka na. Amen? Tayo po ito ngayon.